Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak. Sa liwanag mong kaloob, huwag mong ipahintulot na sa katiwalaan kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Gawin ninyo ang matuwid, huwag ang liko, upang kayo'y mabuhay. Sa gayon, sa inyo ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan, tulad ng sinasabi ninyo. Kamuhian ninyo ang masama, ibigin ang mabuti, at pairalin sa mga hukuman ang katarungan. Baka sakaling kahabagan ng Panginoon ang matitirang buhay sa bansang ito. Namumuhi ako sa inyong mga piging, hindi ako nalulugod sa inyong mga pagdiriwang. Hindi ko matatanggap ang inyong mga handog na susunugin, handog na mga uhay at mga hayop na pinataba bilang handog ng pasasalamat. Tigilan na ninyo ang magugulong awitan. Ayokong marinig ang inyong mga tugtugan. Sa halip ay pairalin ninyo ang katarungan, gaya ng isang ilog na umaagos ng patuloy. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kayong aking mga lingkod, makinig sa sasabihin.
Ako ay Diyos, ang inyong Diyos, salita ko'y unawain. Ako'y mayroong patutuot saksi laban sa Israel. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga hain sa dambanay sumusunog. Bagaman ang mga turoy hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at mga inyong kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Pagkat akin niyang hayop sa gitna ng kagupatan, maging bakang naglipana sa maraming kaburulan. Akin din ang mga ibong lumilipad sa itaas, at ang lahat ng may buhay sa parang ay aking lahat. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kung ako may nagugutom, hindi ko na sasabihin. Yamang lahat sa daigdig na narito'y pawang akin. Ang karne ng mga toro, iyon ba'y aking pagkain? At yun bang inumin ko ay dugo ng mga kambing? Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot, at niayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po ang lahat. Magulang nating Diyos Ama, anak ng salita niyo. Tayong man ng ating una. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayin niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa ibayo sa lupain ng mga Gadanero, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila'y inalinhan ng mga demonyo at napakababangis, kaya't walang mga has dumaan doon. Pagdakay, sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon?" Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain, at namanik sa kanya ang mga demonyo. "Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Humayo kayo." Kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibat ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan, at pagdating doon ay ipinimalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalinhan ng demonyos. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus.
Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga parishioners at sa mga pilgrims. Maligayang pagdating po sa pambansang dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po sa inyong lahat. Sa makabagong panahon at makalumang panahon, kung titingnan po natin ang history, dito na lang po sa Pilipinas, kung paano tayo naging malaya sa mga sumakop sa atin. Nakita po natin ang mga kasamaan na ginawa at nakita din po natin in the opposite side, may mga kagandahan din pong nangyari sa pananakop ng Kastila sa ating bayan. Kaya yung pananakop nila ay isang pananakop na kung saan for more than 300 years ang ating mga ugali, ang ating mga asal, nawawala ang pagiging isang totoong Pinoy. Kundi most of the time, ang ating mga kultura ay mula sa mga nanakop sa atin. Imagine for more than 300 years na sumakop sa atin, na alipin tayo sa iba't ibang uri ng pamumuhay. Sapagkat kung titingnan po natin mula nung unang-unang panahon, yung mga sinasabi natin, mga unang-unang ating mga magulang na mga Pilipino, napakalaki po ng pagkakaiba. Kaya kung titingnan po natin sa buhay, nabubuhay ba tayo dahil ito ang tinuro sa atin ng mga mananakop? O nabubuhay tayo dahil ito mismo ang orihinal ng pamumuhay ng ating unang-unang mga magulang? Bakit ko po ito nabanggit sa bawat isa po sa atin? Sapagkat narinig po natin sa unang pagbasa na sinasabi ni Propeta Amos na tagapagsalita ng ating Panginoong Diyos. At ano yung bilin kay Propeta Amos sa mga Israelita? Mamuhay kayo na ayon sa kabutihan, huwag kayong mamuhay sa liko. Ibig sabihin, mula kay Propeta Amos, mula sa lumang tipan, kapakanan pa rin natin ang iniintindi ng ating Panginoong Diyos. Hindi lamang po sa mga Israelita, lalong higit sa ating mga Kristiyano, sa ating mga Katoliko, na ang gustong sabihin sa atin, tigilan na natin ang mamuhay sa kasamaan. Tigilan na natin ang mamuhay na ayon sa mundo na kung saan tayo ay nagkakasala. Tulad ng mga mananakop at bago tayo nasakop, nakita natin ang kahalagahan ng pagiging isang Pilipino. At dito sa ating Ebanghelyo, napapadama ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin ang kanyang totoo at tunay na pagmamahal sa mga nananampalataya sa ating Panginoon. Sabi nga ng ating Panginoon sa ating unang pagbasa na ipinadinig ni Propeta Amos, hindi gusto ng ating Panginoon na mag-alay tayo na kung saan maraming nasasaktan, maraming sinasabi nating nasisiraan ng buhay.
Sinasabi nga po, kahit magpataba kayo ng guya para ialay sa akin, hindi ko tatanggapin yan. Mas mahalaga na magkaroon ng katarungan sa mga taong alam po natin na salat sa katarungan. Kaya yung tahanan ng ating Panginoon, na kung merong katarungan at kabutihan, pag-isipan po natin na parang isang ilog o batis na tuloy-tuloy ang daloy. So mula sa umpisa pa lang, napakahalaga na ng batas o paalaala ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Pero ang ilan po sa atin ay hindi natitinag sa kasamaan na ginagawa sa kanyang kapwa, sa kanyang mga taong alam po natin na ipinagkatiwala sa kanila ng ating Panginoon. Inuulit ko po, pinapalalahanan tayo mula kay Propeta Amos na mamuhay na ayon sa katarungan at kabutihan. Umiwas sa kasamaan dahil kahit anong pang alay na ibinigay po natin, hindi matatanggap ng ating Panginoon sapagkat meron tayong sinasamantalang mga tao. Kaya kung titingnan po natin sa buhay po natin sa makabagong panahon, ito rin po ang palaala. Kaya kung may mga kabutihan tayong nalalasap sa ating buhay, ating pong palaguin, ating pong pagyamanin, sapagkat sa ating Ebanghelyo, narinig po natin na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay ipinagtabuyan matapos gumawa ng kabutihan. Ipinagtatanggol nila ang kasamaan instead na tanggapin ang ating Panginoon para sa kanilang kabutihan. Nakiusap ang mga tao at anong naging dahilan kung bakit sila nakiusap? Sapagkat noong pumunta ang ating Panginoong Yesus sa bayan ng Gadareno, alam naman po natin sa istorya ng kaligtasan, ang Gadareno ay ang sinasabi po nating mga nangangalaga ng baboy, sapagkat ang baboy ay isang kabuhayan nila na kailanman wala silang ipapalit na kabuhayan. So ibig sabihin, ang baboy ay malinis na pagkain. Kung hindi malinis na pagkain ang baboy, bakit ito ang kinabubuhay ng bayan ng Gadareno? So ibig sabihin, ang baboy na ito ang nagsisilbing ikabubuhay ng mga Gadareno na kung saan na ang mga tao'y naghinagpis sa sama ng loob. Hindi ginawa ng ating Panginoon, kundi mismo ang dyablo, ang demonyo ang nakiusap sa Panginoong Yesus na kung maaari ay ipasok sila sa kawan ng mga baboy. At ang dalawang tao na hilalinan ng masamang espiritu sa mahabang panahon na kinatatakutan na puntahan, ay pinagkalooban ng ating Panginoon ng bagong buhay, nagkaroon ng maayos na pamumuhay. At nakita po natin, kung may imagine po natin ang dalawang tao na hinalinan ng masamang espiritu at dumating ang ating Panginoong Yesus, pinagtabuyan ng masamang espiritu, yung dyablo. So ibig sabihin, kahit dyablo, kilala ang ating Panginoong Yesus, pero takot na takot sila. Malayo pa lang, nagyaw-yaw na sila, nagagalit na sila. Kaya yung taong nagagalit sa ginagawa ng kabutihan ng kanyang kapwa ay katulad ng isang demonyo na ayaw pasukin, na ayaw paalisin. Kaya't sa buhay po natin, kung may mga tao na patuloy tayong sinisiraan at sinasabi po natin ang ating pagkatao, patuloy po natin gawin ang kabutihan. Huwag po tayong matakot sa demonyo. Huwag po tayong matakot sa kanila.
Dahil ang pangalan ng Panginoong Yesus, sa salita pa lang ng ating Panginoong Yesus, takot na sila. Lalo na po ngayon sa makabagong panahon, sino ba ang nagpoprotekta sa mga magnanakaw? Sino ba ang bumibili ng boto at nagbebenta ng boto? Sino ba sa panahong ito na masasabi po natin na ang hangad ay para sa paghilom ng bayan? Pero anong nangyayari? Patuloy pa rin pinoprotektahan ang mga taong ginamit ng demonyo para magulo ang bayan ng Diyos, na kung saan ang hangarin ng Diyos ay para tayo'y mapalapit sa Kanya. Pero may mga tao pa rin na bulag pa rin sa katotohanan, na bulag pa rin sa sinasabi nating kabutihan ng ating Panginoon. Kung sino ang nagpoprotekta sa magnanakaw, kung sino ang nagpoprotekta sa mga masasamang tao, kakampi nila iyan. That is why yung diablo sa ating ebanghelyo ay hindi lang dalawa, kundi sila po ay putong-putong, batalyon. So ibig sabihin pag batalyon, marami sila. Kaya nga po, mag-ingat tayo. Kasi kung hindi tayo mag-iingat, darating po ang panahon, baka ang bawat isa po sa atin ay maging biktima ng mga demonyo. At bilang isang Kristiyano, bilang isang Katoliko, mamuhay tayo para hindi tayo maparusahan ng ating Panginoon. Kaya nga sa unang pagbasa, na laging pinapaalaala sa bawat isa po sa atin, magkaroon tayo ng takot. Kaya ngayon nangyayari sa ating lipunan, ito'y marahil ay ang pagsasalita ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa po sa atin. Kailan pa tayo mamumulat? Kailan pa tayo magiging totoo? Kailan pa tayo magiging matapat sa salita at utos ng ating Panginoon para sa kapakinabangan ng bawat isa po sa atin? Hindi lamang po para sa atin, kahit po sa ating magiging henerasyon sa ating buhay. Hindi habang panahon na naandito tayo sa mundo. Darating at darating ang panahon, uhusgahan po tayo ng ating Panginoon. At ito po yung paalaala sa atin. Kung tatanggapin natin ang ating Panginoon sa bawat isa po sa atin at isa sa buhay, mawawala ang demonyo sa lipunan. Tayo mismo ang mag-i-eliminate po nito. Minsan ang tao, sige, ito po yung kahinaan talaga ng tao, pag natapala ng pera, tatahimik na yan. Yun ang nakakatakot. Bakit nakakatakot? Darating ang panahon, haharap ka sa Diyos. At pag ikaw ay humarap sa Diyos, alam ng Diyos kung anong ginawa mo sa lupa. Kaya nga sinasabi kay Pedro, kanong last ng 29, kung anong ipahintulot mo sa lupa, ipahintulot sa langit. Kung anong ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Kaya ang simbahan ay patuloy nagpapaalaala sa kanyang mga anak. Patuloy nagpapaalaala sa katawan ng simbahan na huwag tayong magpatalo sa anumang uri ng kasamaan ng mundo. Ang kapangyarihan ng tao ay mabuti, pero yung kapangyarihan ng tao na ipinagkatiwala ng kanyang kapwa-tao sa mga taong iniligay sa posisyon, inabuso, at unti-unti tayong pinapatay. That is why sa buhay po natin bilang isang Pinoon, bagamat ang bawat isa po sa atin may tinatawag tayong kaibigan, kakilala, or what, but you always remember, pag naandyan na sila, nakakalimutan na kayo. Pero pag dumating na ulit ang panahon, babalikan kayo. So, ibig sabihin, paano magkakaroon ng hilom ang ating bayan? Paano magkakahilom ang ating lipunan? Paano magkakahilom ang ating pamilya? Paano magkakaroon ng hilom ang ating trabaho?
paano magkakahilom ang ating mga magulang? Paano magkakahilom ang bawat isa po sa atin kung hindi natin tatanggapin ang ipinapaalaala sa atin ng ating Panginoon? Inuulit ko po, mag-ingat po tayo dahil sa ating pag-iingat, aalalahan tayo ng Diyos. Para po sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa inyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat na Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid o papaghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwan ng paghahain ng iyong pagdiligtas. Ipagkaloob mong ang aming pagdilingkod sa iyo, ay gawin mong kalugod-lugod na mga alay na ito sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin niyo itaas rin. sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag, kahit ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri kami ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka mong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulan, sa pilayay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan,
iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para magdingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon ang aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang sambayan ng tinawag ng ating Panginoong Yesus para sa katarungan, awitin natin na lakas loob ang panalangin itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ka
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tirayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Here your manhood lies hidden too. Unto both alike my faith I render, and Ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari na Archdiocese na Lipa. Maraming subdues itself before you, sincerely. Upang kami pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman, ay magkaroon ng bungang lagi naming may alay sa pamagitan ng Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sama-sama po natin dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrolcina, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay.
Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng iyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Kalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis mula sa puno na olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Katlo, inanyayahan ng lahat na nagnanais maging kasapi na kofradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po at ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, ngayong Sabado, ika-4 ng Hulyo, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahala Birhen ng mga biyaya sa ganap na ika-5 na umaga na sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kanilang mga kandilang may pansalo. Ang susunod pong misa ay sa ganap ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan, at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang buka na lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan at kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo na iyong awa at biyaya. Loobin mo tularan namin ang kabanal at aral ni Kristo at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po sumandaling lahat para po sa napakahalagang patalastas po. Paalaala po sa ating lahat na maging mapagmatyag at mag-ingat laban sa mga magnanakaw at mga taong nananamantala sa kapwa, lalong-lalo na sa mga PWD, senior citizens at mga walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hinihikayat po natin na ang bawat isa na magmalasakit at magbantayan. Kung may mga napansin pong kahina-hinalang kilos o pangyayari, agad po itong ipagbigay alam sa kinaukulan upang maiwasan ng anumang kapahamakan,
Maraming salamat po at naway manatili tayong ligtas at pinagpala ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos kasama na inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.